Kaya ka, sabi ko nga, dahil ka lang para pagpalain. When you do it, you venerate, you honor Christ when you are doing it. Because everything, according to the Bible, all the promises, naalala ko tuloy, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sabi dito ni Pablo, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. In other words, everything that God has promised, it all links to our Lord Jesus Christ. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya tandaan niyo mabuti, this is the beauty of demonstrating or displaying our faith. It's all about your relationship with Jesus Christ. Amen. Kaya kahit paano sabi mo, Lord, I believe. Sabi po sa faith, I believe. Hello. Behave. Just behave. What is the principle? Napapansin niyo po ba, as I end, kung paano po, sabi dito sa Hebrew, sabi ko nga sa inyo, tingnan niyo mabuti. Isa-isa natin. Sa Hebrews 11:4, by faith Abel offered to God. May ginawa si Abel. May prinsipyo tayo natutunan. Ano pa? Hebrews 11:7. Pag tinuloy niyo yung heroes of faith, sabi dito, by faith Noah, in reverent fear, constructed an ark. So, sa lahat ng mga heroes of faith, may ginawa sila, may prinsipyo silang ginawa. Okay? And sabi sa Hebrews 11:8, by faith Abraham obeyed. And what is this principle? The principle. Pag binaliktad natin, principle, then the promise, and then it will link to the person. What is that principle that we're talking about? It's obedience. Di ba ganito lang, para makuha nyo ng mabuti bago ako magtatapos? Gusto mag-pray na may sakit? Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi nyo magagawa ang makita ang miracle na agad. Kung hindi nyo, susundin, hindi kayo obey. Sabi ng Holy Spirit, ipag-pray mo, baka mapahiya kasi ako dito. Di ba? Baka sabihin makasalanan ako dahil hindi gumaling. Di ba ganun mga? Sabi ng Bible, Panginoon, the prayer of a righteous prevaileth much. Kung hindi siya gumaling, Panginoon, pag tutuyain nila ako, hindi gumaling. Well, hindi kay Christ ang faith mo, kundi sa'yo. Kasi, baka naisip mo, pag gumaling itong bida ko, you're mistaken. That is a displaced faith. Nasaan niyo mga kapatid? Kaya nga malaga mo naman natin, hindi ikaw, si Christ. Kaya kahit di pa galing ni Lord, kung si Lord ang tinignan mo, ay, may dapat ka bang sisihin? Lord, di mo ginawa. Kasi, Lord, may panukala si Lord, siya ang sovereign God eh. May mga taong di niya talaga pinapagaling, may mga taong pinapagaling niya. Problema mo ba yon? Ang gagawin mo lang istobe. Ang problema kasi natin, pinoproblema natin ang Diyos. Lord, oh God. Kumilos ka. Behave. Just do it accordingly. Yan ang, di ba yung ibig sabihin ng behave? Behave. Just walk in faith. Just obey. That's the principle. And then when you do that principle, again, the cycle, the principle, there's a promise. And that promise is linked to the person. Kaya nga, tanda natin mabuti, it's all about the excellency of Christ. Amen. Amen? Palagpagan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi dito, sa talatang binasa natin kanina, the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Who are the righteous? Sino ang righteous? Ngayon, hindi nyo na naman alam. Education! The Bible tells that you are now a righteous. Di ba? Ang righteous, tayo, ikaw. Sabihin mo nga, ikaw kapatid. Parang hindi mo kayang tagapina-righteous ka na, no? Parang hindi masabi. Di ba? Di ba nakalagay 2 Corinthians 5:21? Yung siya na walang kasalanan, naging makasalanan upang ikaw na makasalanan ay maging makatuwiran sa harapan ng Diyos. Dahil kay Kristo, kaya ka naging righteous. Kaya si Kristo ang dapat nabibida sa lahat ng bagay sa buhay natin. Amen. Kahit sa pananampalataya, patungkol kay Kristo ang ating layunin. Lord, pinag-pray ko ito dahil lalo ako nagbabasa ka lagi sa life ni Jesus. Di ba si Lord lahat ng lumapit na may sakit gumagaling? Pag yun nakikita mo ang ginagawa ni Kristo, makikita mo ang faith mo lumalago ng lumalago. At makikita mo talaga, may miracle kang makikita kasi hindi sa sarili mo ka nakatingin. No? Kung ikaw sarili mo nakatingin, mag-doktor ka na lang para pinapay mo yung sakit. Iba itong pinag-usapan natin. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid. Kay Kristo. At ang kagandahan kay Lord, kahit anong sakit, kahit pagalingin ni Lord, huwag mong isipin, ay, cancer ito, nakakahiya ito, malaking kahiya nito. Ikaw ba magpapagaling? Lord, in the name of Jesus. Kaya nga tayo, in everything we're praying, we're addressing to the Lord in the name of Jesus. It's for the sake of Christ.
Lalo kung inisip mo, Lord, pangalan mo nakasalalay dito. You must have to develop that in your heart when you pray for something. Lord, pangalan mo. Diba, pangalan ni Lord nakasalalay sa lahat ng ating pag-walk in faith, into obedience. Amen ba? Amen. Hindi pangalan mo. Naintindihan nyo lang ngayon mga kapatid. Naintindihan nyo na talaga. Uwi na ako. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, just like the Bible says, the just shall live by faith. The Christians should live by faith. Kaya nga, in our lives, develop our intimacy with Christ. Because Amen. it's all about Christ. Remember, whatever development, anumang pag-unlad natin sa pananampalataya, patungkol sa pagkaunawa natin kay Kristo yan. Amen? Amen. Yun lang naman ang layunin natin. Enjoy the Lord in your life. Amen? Kaya nga, sa oras na ito, as I end this message today, gusto ko lang sabihin po sa inyo, sino po sa inyo rito ang gustong magkaroon ng katulad ng request ng mga disciples? Lord, increase our faith. Sino pa ang gustong magkaroon ng... Amen. Hallelujah. Huwag kayo mahiya. Pakita nyo kay Lord. Hindi ako, kahit nga pipikit ako. Sino? Pipikit na ako para magtaas kayo. Lord, sino sa inyo ang gustong... Hindi naman ako ang akala nyo. Kasi pastor, pag-pray ako ni pastor, minsan tayo may mga wrong notion tayo. Oy, si pastor kasi pag-pray ako ay magkakaroon ako. Hindi! Instrumento lang! Si Lord ang magbibigay. Kaya ipakita mo kay Lord, may gusto ka kay Lord. Yes, ito ang gusto ko, Lord. Amen. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat sa oras na ito. Hallelujah. Oh God, thank you, Jesus. I thank the Lord for this wonderful day. Amen. Yes. Very simple and yet very practical thoughts na binigay ng Diyos sa atin. How we can live naturally this faith that we have from God. Sa oras pong ito, habang